Kanina naman ho, mga kaibigan, nagsanib puwersa itong mga mangungutong ng MMDA, mangungutong ng LTO. Yan. Sila daw ay ayak. Mga kawatang ayak. Kaninang umaga, meron daw silang inilunsad na operation para mag-inspeksyon sa mga bus terminal, sa mga terminal ng bus ho. Ilang araw bago ho ang undas. Ilang araw na lang kasi undas na. Dahil daw po yan sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero na pupunta sa mga bus terminal upang makauwi sa kanilang mga probinsya para po sa in observance po nitong All Saints Day on November 1 and All Souls Day on November 2. Nakita ko po yan kanina, tanghali. Galing tayo dito sa pangumaga nating programang alas 9 hanggang alas 10. Nadaanan ko po yun, namasahe tayo Tayo'y nag-commute. Mga kaibigan, nakita ko kasi yung sasakyan ko dapat layo ng lalakarin mo dahil nandun nga itong mga DMOS, mga Ajax daw na binubuo ng mga mangungutong ng LTO at saka MMDA. Ewan ko kung may iba pa silang katropang kakotong, mga kakotong traffic enforcers. Madalit sabi, meron akong nakita na isang lalaki, pasahero ng isang pinatigil nilang maliit na truck, mini truck. Ngayon, nakita ko yung lalaki, naglagay ng supot na plastic na merong lamang 2 soft drink na malalaki, yung litro. At inilagay dun sa sasakyan ng LTO. Na kinasasakyan nung team leader nila siguro yun. Pagkatapos, medyo traffic, nung mapansin ko yun, nakita ko yung lalaki sumakay dun sa pinatigil nilang mini truck. Hindi sumimple ko, sabi ko, ayos na ba? Pero maasim ang mukha Ang tanong ko, magkano? 2,000. Bakit ka ako? Kalbuho ang gulong Sabi nila. Yun, nakutungan, 2,000. Dadahilan pa ng mga hayop nito, undas. Dapat kasama kayo sa pinagdiriwang dyan sa undas na yan Hindi ho ba, mga kaibigan? Ala na Sa buwatan talaga Isipin mo, LTO, MMDA, wala kang mata mo lang walang latay dyan. Pati butas ng puwit mo, bubutasan yan. Hahanapan yan. Makapangutong lang yung Ajax na yan. Ayak. Ini-inspection na yung mga terminal. Ba't kayo ngayon mag-i-inspection mga ngayon? Puro abala ginagawa nitong mga taong ito sa mga motorista. Po.
Lahat ng ika nga po panghaharas. Ikakatwiran pa yung pista opisyal, ano ho. Magkakaundasaan niya. Ibig mo sabihin, pag walang undas, wala niyan. Diba, ganun kasimple. Walang dapat pag-ingatan pag walang undas. Mahalaga lang ang kaligtasan pagkaundas. Yun ang ibig nila sabihin, ano po. Mga taran. Ayun, natanong ko o ba manloloko pa sa edad kong ito. Tinanong ko 2,000 anya meron sinisita pang isa. Yung mga enforcer ng LTO, ang babata. Makikisig. Akala mo, bagong graduate sa, nakadete. Ang titigas ng bata pa, tinuturuan na sa pangungutong. Yan pala ang training ngayon dyan. Pag pumasok ka sa law enforcement agency, ang unang ituturo sa'yo, hindi yung natutunan mo sa eskwela. Ito ang actual. Ito, mas magandang edukasyon, actual. Mangungutong tayo. Ano ba LTO? Lagay tayo office. Kala ko Land Transportation Office yan. Ano pala yan? Lagay tayo office. Talaga mga luko-luko ito, niloloko yung... Ang pinagtataka ko, kahit hindi ho ito lalabas bukas sa periodiko, mga kaibigan, maibabalita. Ibabalita ko talaga ngayon dahil nakita ko kanina Pagkagaling natin doon sa pang-umaga nating programa, by the way, meron tayong 9:00 hanggang 10:00 na morning edition ng programa po nating Lapid Fire. Dito rin sa makasaysayang himpilan ng DCRJ 810, ang Radyo Bandido ng Radya Broadcasting Corporation. Ngayon, mga kaibigan, eto ho, babalita pala nila ito. Ipapakita nila na accomplishment. Itong ginawa nila kanina na nakita natin, samantalang pangungutong yung ginawa nila mga kaibigan Wala naman sila hinuli. May kasama pa silang yung umihila, yung towing, may kasama sila Pero wala akong nakitang NATO. Bagay, sandali lang ako mga 30 minutes lang. Nakikiisyoso ko rin sa mga una nilang nasita. At yun ang natanong ko. Dahil nakita ko yung tao, ba't maglalagay ng ng malalaking soft drink, yung litro dun sa loob mismo, sa sakyan ng LTO, mga kaibigan. Ipinasok doon yung AUB na sasakyan. Tinanong ko dahil yung tao, nung hanapin ko, sinusundan ko, maraming tao Sinundan ko yung naglagay ng soft drink. May sumakay doon sa nasita nilang mini truck, mga kaibigan. Pagkatapos, sabi ko, ayos na ba? Sabi, gumanon, tumango. Sabi ko, magkano? Mahina lang ang boses ko 2,000. Napangiwi mga kaibigan Sabi ko, bakit? Tinuro yung gulong. Kalbo raw gulong. Hindi pala huhulihin hihingan lang kukutongan lang Pagkatapos, yung isang sasakyan naman, na parang, yung umahakot ng, nagatid na mineral water na, yung parang piera, ganon, itsura. Kasalukuyang, hawak nung gagong enforcer na bata pa,
tinuturuan na nila mangutong, tinitraining sa pangungutong. May kausap sa cellphone, lumapit-lapit ako ng konti, ang kausap niya marahil ng mga oras na yun, yung may-ari mismo nung sasakyan, yung amo nung dalawang nakasakay doon, yung isa yung driver tsaka isang pahinante. Ano ho? Siguro yun ang kausap nung enforcer. Wala namang iba eh. Nagpapaliwanag siya kung bakit niya sinisita eh. Oh, sinenyasan ko yung driver. Sabi ko, sinenyas ko, 2,000 yan. Kasi gulong din eh, mga kaibigan. Tingnan niyo itong mga walang hiya na to. Alam niyo, ginawa raw nila, pinagyayabang. Akala mo may accomplishment na ginawa. Magwawalang hiya lang itong mga ito, nagpapaperiodiko pa. Yun ang hindi ko maintindihan sa media. Wala naman kayo dun eh. Pinadalan lang kayo ng press release eh. Ha? Eh nilathala na nila eh. Talaga mga walang hiya itong MMDA. Ano po, mga kaibigan? At saka ito, kasama na yung LTO na ang talaga palang pangalan ng ahensya na yan, Lagay Tayo Office. Kaya pala LTO. O ngayon, ang ginawa raw nila, bilang bahagi ng kanilang pagsisikap, i-promote yung smoke-free environment. Smoke-free environment. Ano tawag mo sa mga bus? Na nagbubuga ng usok, Smoke-free ba yan? Yung tinutukoy nila smoke-free, sigarilyo, mga kaibigan. Nagdikit daw sila ng may kasama pa raw silang environmental enforcers. Nagdikit ng mga no smoking signages within the vicinity of bus terminals in Cubao. Yan ang sabi. Dito magaling si Danny Lim sa panluloko. Ito si General Cudeta, mga kaibigan. Kaya pala ito, kapit ko, ito nung araw, bumilib kami dyan, akala namin talagang matino ito akala namin totoo yung paglaban nila kontra katiwalian sa gobyerno. Kaya sila nagkudeta. Ewan ko kayo kung kasama kayo sa katulad namin na naloko nila. Hindi ho ba? Nawalan ako ng gana rito nung to nalagay sa sa customs. Bago pa malagay sa customs, nagduda na ako sa pagkatao niyan. Mga kaibigan, alam niyo kung bakit? Napwesto yan doon sa PCSO lihim na consultant siya ron nung dating mag-asawang kawatan na naupo sa PCSO na itinalaga ni Panot yung babae, di ba? Ngayon, yung unang usapan pa lang, pakikipagharap nitong nung asawa, hindi naman siya officer ng PCSO, yung asawa niya, yung babae. Ito si Popoy Huico, mga kaibigan. Kasama si Danny Lim. Nag-meeting sila dyan sa Green Hills, yung Club Pilipino. Kausap nila, gambling lord. Sapagkat, pag-upo nitong si Margie Huico, binigyan siya ng direktiba ni Panot na tanggalin mo na yung STL. Gusto ko baguhin nyo yan. Dahil ayoko anya na makapasok yung mga waiting lord. Mga kaibigan. Hindi alam ni Eoko, nung una, hindi alam ni Panot na nag-meeting. Asawa ni Margie Huico. Si Popoy Huico, kasama si Danny Lim Nagbigay ng isang maleta Tinanggap nila Nagduda na ako. Ngayon, naitalaga sa pwesto si Danny Lim sa customs. Ano nangyari?
Di ba sabit sila sa corruption? Tinanggal sila. Oh, mga kaibigan. So ngayon, ito, ang asawa pala nitong si Danny Lim, nakapasok na congressman sa pamamagitan ng party list. Ewan ko kung anong party list yan. Dati magdalo yan eh. Oh, ngayon ano? Magdala. Magdala kang pera. Ha? Ngayon, ito, gusto nilang palitawin, accomplishment yung ginawa nila. Makita lang ng tao. Paano nyo uhulihin yung mga bus na may paglabag? May hatag yan eh. Di ba matagal nyo na sinasabi, pasasaran nyo yan? Bakit bukas? Oh. Di ba mga siraulin yan, mga kaibigan? Di ba panloloko yan? Oh, nakita ninyo? Bukas eh. Nung araw, sinabi nila, sasara nila eh. Yan di si Danny Lim, di ba? Tsaka yung mga tutang karihan niya dyan, si Jojo Garcia. Mga kaibigan, tsaka yung babaeng, ika nga, akala mo kung sino, naubod ng daldal. Wala namang nagagawa. Ha? Oh. Under the order, eto pala. Kaya ko nalaman ngayon, napatunayan ko itong talaga yun, yung kanina. Ito ho under the order, sabi nila, itong ginawa nila, operation. Ba? Laway lang ang puhunan nag-order lang sila Wala silang pinagbabasihang whatsoever na batas. Ha? Basta nag-order. Alam nyo, order. Yun daw mga lalabag doon sa mga no smoking. Sino pa ba si Raulong naninigarilyo ngayon sa bus? Sige nga. Ba't ka pa maglalagay nun? Ha? Oh. Overcharging. Yung sobra daw maningil. Nangyayari ba yan? And undercharging of fares. Employee. Trabaho nung ano yan Nung bus yan pag undercharging. Kasi sila malulugi yung operator. Dapat yung operator ang gumawa niyan, hindi kayo. Ano pakialam nyo sa interest ng negosyo? Di ba? Ang dapat na interest nyo, yung public, yung interest ng publiko, hindi yung operator. Wala kayong pakialam doon, mga gago. Ha? Oh, employing reckless, insolent. Oh, ibig mo sabihin, ngayon lang yan, pagundas. Bawal yan. Ngayon, lahat daw ng lalabag dyan, etc., ang mga sinasabi nila, mga kaibigan. Yung mga first-time violators, unang paglabag, papatawa ng multang 5,000. Di ko totoo yung sinasabi ko, 2,000 binigay Kasama dito yun Yung mga yung defective parts. Ibig sabihin, pati yung gulong na pudpud, mga kaibigan. Pag pudpud yung gulong, pagbabayarin ka ng 5,000. Ha? At yung second time offenders, 10,000. And may impound pa raw yung unit ng 30 araw. Kukumpiskahin pa. Tingnan ninyo, puro pamemera. Saan nyo kinuha yung magpataw kayo, mangolekta kayo ng perang hayop kayo? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Alin, kung talagang gusto natin tumino ang law enforcement, yun mo mga polis, sinibak na si Albayalde, kinasuhan na ulit itong mga ninja cops,
Oh, mga kaibigan. Tapos nangyari yung sa Kwan, sa Cebu, harap-harapan. Ano pa inaasahan natin sa mga law enforcement natin? Ha? Sa mga agency. Oh, tingnan ninyo. Kung ako, ako, presidente o kaya ako malapit sa presidente. Ha? Ano ginagawa ng NBI? Tsaka ng CIDG? Manghuli kayo, ang una ninyo sawatain, yung mga mangungutong na mga enforcer. Posasan ninyo on the spot. Hindi yung on the spot daw. Ha? Yung mga, meron silang tinatawag na drug testing on the spot. Ibig sabihin, on the spot. Ha? On the spot. Ginawa nila undas. Pati raw sa mga pulis. Ewan ko kung ano yan, yung drug testing sa mga pulis. Ngayon, ang dapat ninyong gawin, magpaposti kayo ng mga NBI at saka ng CIDG. Walang gagawin ito kundi manghuli ng enforcer. Ewan ko kung makapagyabang pa si Danny Lim. Lahat pwedeng ulihin, di ba? PNP yan at saka NBI Pwede nilang posasan yan Bakit hindi nila ginagawa yan? At bakit yan hindi pinag-uutos? Tignan ninyo lahat ng mga ipinayo natin yung mga ina-anticipate nating pwedeng mangyari at nagmumungkahi tayo, nangyayari na ngayon Hindi kasi ginawa yung tama, mga kaibigan. Tingnan ninyo. Bakit? Tuloy ang pangungutong. Isipin mo, naniningil sila ng ganyang kalaking halaga. Saan nyo binasi yan? Ha? Kayo dapat na makulong Hindi ba? Saan nyo binasi yung paglabag, may katumbas na 5,000? May batas bang ganun? Sa trapiko? Sige nga. Tapos 10,000. Ginagawa nyo lang yung batas sa bunganga nyo hindi ba?